Kabanata 381. Pinapahirapan niya ang mga tao mula sa lahat ng aspeto, kabilang ang pisikal at utak. Hindi niya ipinagkait ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Mayroong isang lalaki na labis niyang pinahirapan na hindi nakalimutan ng lalaki na ito ang ginawa sa kanya ni Cadell. Sa huli, binitay niya ang kanyang sarili at nagpakamatay sa bahay. Ang kanyang pamilya ay hindi nang ahas na panatilihin ang kanyang patay na katawan at inilibing lang nila siya. Iyon ang nakakatakot na bahagi ni Cadell. Iyon ang nakasisindak na bahagi ng Red Mist Front. Ang iba pang mga tao ay sumakay na sa mga motorsiklo at sumulong bago nila mapaligiran sina Thomas at Emma. Lahat sila ay nakatingin sa magandang mukha ni Emma at napakarilag na figure, lalo na ang kanyang mahaba at patas na mga binti. Napakahaba ng kanyang mga binti na ang mga ito ay talagang kaakit-akit mula sa ilalim ng kanyang baywang. Tinimulan nito ang pagnanasa sa kanya ng lahat ng mga kalalakihan sa lugar. Hindi pa sila nakakakita ng ganoong kaperpektong babae. Kahit na ang mga babaeng kilalang tao ay hindi maikukumpara kay Emma. Kailangang mapasa kanila si Emma. Iyon ang naisip ng bawat miyembro ng Red Mist Front. Gayunpaman, walang pakialam na naupo si Thomas doon habang nakaharap siya sa kanila ng galit na galit. Hindi niya tiningnan ang pera sa sahig. Kinamumuhian ni Cadell si Thomas at malamig niyang tinanong, parang hindi ka kumbinsido, ha? Ang iba ay pinatunog ng malakas ang kanilang mga makina at ang tunog ay sobrang lakas. Para silang nagpapakitang gilas. Ang sitwasyon ay nabuo sa isang masamang paraan. Si Thomas ay nag-iisa, ngunit mayroong higit sa 20 tao sa panig ng kanyang kalaban. Paano niya haharapin ang mga ito kung magsimula ang isang away? Kaya naman, agad na kinuha ni Emma ang kanyang telepono at naghanda na tawagan ang pulisya. Gayunpaman, bago pa siya makatawag, isang motorsiklo ang sumugod at isang lalaki ang umabot upang kunin ang kanyang telepono. Inilagay niya ang telepono sa kanyang ilong at inaamoy ito ng paulit-ulit. Ang bango-bango mo. Talagang may pinakamahusay na mga katangian. Boss, bilasan mo at kumilos ka na. Hindi ko na kayang magpigil. Tumawa si Cadell. Hindi siya balisa. Bukod sa pagtulog kasama ang mga kababaihan, siya rin ay nasisiyahan sa paglalaro sa mga kalalakihan. Tinitigan niya si Thomas at nagpatuloy na sabihin, hindi mo pa rin alam kung sino ako, tama? Makinig ng mabuti, ako si Cadell Evans, ang pinuno ng Red Mist Front. Binigyan kita ng pagkakataon ngayon lang. Iniling ko sa iyo na umalis na may pera at hayaan siyang manatili. Ngunit hindi mo nais na gawin iyon. Umiling si Cadell. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Ngayong gabi, hindi ko lang gusto ang iyong babae, gusto din kita. Pero syempre don't misunderstand. Hindi ako interesado sa mga lalaki. Nais ko lamang naputulin ang lahat ng mga ugat sa iyong mga limbs. Kahit na kinilabutan ka, walang silbi iyon. Kapag naputol na ang mga ugat sa iyong mga paa at kamay, maaari ka lamang maglupasay sa sahig tulad ng isang eel. Wala kang magagawa. Habang nagsasalita si Cadell, tumawa siya ng malakas. Ano sa tingin mo? Nararamdaman mo ba na wala ka ng pag-asa? Kung sa tingin mo ay wala ka ng pag-asa, umiyak ka lang at sumigaw. Tigaw sa matataas na langit. Nagkaroon ng hindi mabilang na mga oras kung saan ang mga kalalakihan ay takot na sila ay umiyak, lumuhod, at nakiusap kay Cadell sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon. Naisip niya na ganun din ang kilos ni Thomas. Ngunit, naupo pa rin si Thomas na parang iskultura. Sa nasabing iyon, hindi pa rin siya nagbago. Pero, ang mga mata ni Thomas ay kitang-kita na namula at ang kanyang tingin ngayon ay nagpakita ng pagiging walang awa. Ito ang layunin ng pagpatay ng God of War. Nang makita ni Cadell kung gaano kalmado ang itsura ni Thomas, nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan. Parang siya ay naiiba sa inaasahan niya. Darn it, nangahas kang magpanggap sa harap ko. Hindi ka ba sumasagot? Kupitin ang mga ugat sa kanyang mga paa at kamay at ihagis ang kanyang babae sa sahig. Gusto ko talagang makita kung magsasalita ka o hindi. Kabanata 382. Kaagad na ibinigay ni Cadell ang kanyang order at agad na sumugod ang kanyang mga tao. Tinilaan nila ang kanilang mga labi habang nakatitig sila kay Emma at sumugod na parang gutom na lobo. Takot na takot si Emma na sumandal siya sa mga braso ni Thomas habang nanginginig siya sa takot. Habang ang mga kasapi ng Red Mist Front ay kumilos ng mayabang, narinig nila ang malakas na huni ng kampanilya sa lungsod. Dong! 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 Ang mga tunog ay malakas at malinaw, na labis na na-overwhelm ang kaluluwa ng mga tao.
Ang mga miyembro ng Red Mist Front ay tumigil at lahat sila ay tumingin sa direksyon ng mga tunog ng kampanilya. Out with the old and in with the new. Ang lumang taon ay lumipas na at ang bagong taon ay dumating. Ang bawat isa sa mundo ay naging isang taong mas matanda. Mayroong isang kabuoang 12 tunog. Ang bawat tunog ay tumama sa puso ng mga tao at sapat na upang maiwaksi sila sa kanilang pagkataranta. Tinagtagal, ang kampanilya ng bagong taon ay tumigil sa pagpapatunog. Tinaas ni Thomas ang kanyang ulo at tinitigan ang langit. Huminga siya bago niya walang pakialam na sinabi, pakiramdam ko ay medyo nalungkot ako ngayon kaya ayokong masaktan ang sinuman. Dapat kang umalis habang medyo may katwiran pa ako. Napakasimple ang kanyang mga salita. Ngunit walang taong handang makinig sa kanya. Hawak ni Cadell ang kanyang tiyan at patuloy na tumatawa. Tinuro niya si Thomas at sinabi, bobo ka ba? Hindi mo ba nakikita kung ilan sa amin ang narito? Ano? Gusto mo pa bang talunin ang 20 tao mag-isa? Ikaw ba? Bago siya matapos magsalita, naramdaman niya ang pagyanig ng lupa. Pagkatapos, narinig niya ang ilang malalakas na umuungol na tunog. Ang mga tunog ay nagmumula sa isang kotse. Hindi, nagmumula sila sa maraming mga kotse. Inangat ni Cadell ang kanyang ulo at tumingin mula sa Flowers Garden. Nakita niya ang maraming mga mamahalin na kotse na humihinto ng sunod-sunod sa labas ng hardin at hindi niya makita ang katapusan nito. Para bang ang buong kalsada ay inookupahan ng mga marangyang kotse. Ang bawat kotse ay nagkakahalaga ng higit sa $3 million. Maraming sasakyan. Ilang daang milyon ang kakailanganin upang mabili ang mga ito. Kung ikukumpara sa mga mararangyang kotse, ang mga motorsiklo na pagmamayari ni Cadell at ng kanyang gang ay parang pangbata lang tulad ng mga larwang elektronikong. Hindi lamang mayroong mga marangyang kotse sa oras na iyon, ngunit mayroon ding mga mandirigma. Ang lahat ng mga pintuan ng mga marangyang kotse ay binuksan at ang mga muscular na lalaki ay bumaba sa mga kotse. Naglakad sila papasok sa Flowers Garden sa dami ng tao. Maraming lalaki. Ang lahat sa kanila ay nakakrukot at ang kanilang mga mata ay nagsiwalat ng uri ng espiritu na pagmamayari lamang ng isang mandirigma. Ito ay ang natatanging ugali ng isang tao na pumatay ng mga kaaway sa battlefield. Ang nasabing isang nakakatakot na aura ay malilikha lamang pagkatapos ng pagbubuhos ng dugo at ito ay isang aura na wala sa isang normal na individual. Ang mga miyembro ng Red Mist Front ay pawang mga normal na gangster lamang. Nagawang mabyuli nila ang mga regular na tao. Ngunit nang makita nila ang napakaraming malakas na mandirigma na may mahigpit na paningin, agad nilang naramdaman na takot ang kanilang mga binti. Nakatayo sila at hindi naglakas ng loob na gumalaw kahit konti. Nang makita na ang malaking grupo ng mga tao ay papalapit na, hindi alam ni Cadell kung ano ang gagawin. Palihim din niyang iniisip kung dumating na ba ang karibal niya. Pinag-isipan niya ito sandali, ngunit malamang na hindi ito mangyayari. Kadalasan ay binubuli lang niya ang mahina. Hindi siya lilikha ng kaguluhan sa mga taong may katayuan at kapangyarihan. Napakahina ng kanyang mga kaaway, kaya paano sila makakakuha ng isang malaking pangkat ng mga malalakas na mandirigma? Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ng mga mandirigma ay pumasok sa Flowers Garden. Ang bawat isa sa kanila ay nakaharap kay Thomas at yumuko sila sa kanya ng sabay-sabay. Bush! Bush! Ang mga hilera ng mandirigma ay nagbigay ng kanilang pagbati sa parehong oras at ang sitwasyon ay ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, naghiwalay ang linya. Isang lalaking mukhang marangal ang lumakad sa harapan. Yumuko siya kina Thomas at Emma bago niya malakas na sinabi, ako si Aris mula sa 12 Golden Zodiacs. Pinabati ko sina Ginoong Mayo at Ginang Mayo ng isang maligayang bagong taon. Kasunod nito, naghiwalay ulit ang linya. Sa oras na ito, isang maskuladong lalaki na may balbas ang naglakad palabas. Nagsalita siya ng isang magaspang na boses. Ako ay si Taurus mula sa 12 Golden Zodiacs. Pinabati ko sina Ginoong Mayo at Ginang Mayo ng isang maligayang bagong taon. Kabanata 383. Ang pangatlong tao ay isang lalaking mukhang masungit at mayabang. Ako si Gemini mula sa 12 Golden Zodiacs. Pinabati ko sina Ginoong Mayo at Ginang Mayo ng isang maligayang bagong taon. Ang bawat mandirigma ng 12 gintong mga zodiac mula sa Aries hanggang sa Pisces ay naroroon at sunod-sunod silang nag-uulat. Ang bawat isa sa kanila ay isang sobrang dalubhasa na maaari nilang talunin ang 100 mga tao ng nag-iisa.
Bukod pa roon, ang 12 sa kanila ay may kani-kanilang lakas at maaari nilang matugunan ang mga problema mula sa iba't ibang aspeto para kay Thomas. Sila ang nakakapangilabot ng mga katulong sa ilalim ni Thomas. Nang makita ni Cadell ang 12 lalaki, takot na takot siya na hindi siya naglakas loob na gumalaw at halos umihi na siya. Matagal na siyang gangster, kaya medyo may konting katinoan pa siya. Nakikita niya ang itsura at pag-uugali ng 12 tao, masasabi niya na lahat sila ay hindi ordinaryong tao. Sa totoo lang, hindi niya kailangang gumawa ng anumang hula. Nakita na niya ang nakakatakot nilang panig sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa 100 mandirigma na pinamunuan ng 12 katao. Ang katotohanan na ang 12 hindi kapani-paniwalang mga tao na ito ay mga sakop lamang ni Thomas ay mas nakakatakot. Hindi ba niya narinig ang 12 sa kanila na lumabas at binigyan si Thomas ng isang nais ng bagong taon? Sa oras na ito, si Cadell ay tulalang tulala. Kapag hinawakan mo ang itim, magiging itim ka rin. Gustong-gusto niyang ibuli ang dalawa, ngunit wala pa man ay pinarusahan na siya. Ngayon, siya ay naging sobrang mayabang at nasangkot sa gulong ito. Paano niya malalaman na si Thomas ay napakahusay na tao? Ang sitwasyon ay tila nagpapahiwatig na mag-aaway sila. Ngunit, ang mga gangsters na ito mula sa Red Mist Front ay isang piraso lamang na cake para kay Thomas, hindi ba? Talagang natakot si Cadell. Pang-aapi ng mahina na tao at takot sa mabangis na tao ang pinakadakilang katangian ng kanilang gang. Nang walang paglitaw ng anumang laban, lumuhad si Cadell sa harap ni Thomas na may malakas na kabog. Hingal na hingal siya at sinabi, Ginoong Mayo, nais ko din sana sa iyo ng isang maligayang bagong taon. Ehem. Medyo awkward yun. Nakita nila ang mga walang kahihiyang mga individual, ngunit hindi pa nila nakita ang isang walang hiya na tao. Umungol siya tungkol sa pagpatay kay Thomas kanina. Ngunit sa oras na makakita siya ng napakaraming mandirigma, natakot siya na agad siyang lumuhad at binigyan si Thomas ng isang pagbati sa bagong taon. Sa totoo lang, si Cadell ay hindi nakaligtas sa kanyang kapalaran dahil lang sa yaman. Ang kanyang kaisipan ng pagiging may kakayahang umangkop ay hindi maihahambing sa isang normal na tao. Sa kasamaang palad, hindi plano ni Thomas na iligtas siya. Para kay Thomas, bawal saktan si Emma ng kahit sino man. Hindi niya pinapayagan na saktan siya. Bukod roon, naging maawing si Thomas na binigyan niya ng pagkakataon si Cadell na umalis kanina, ngunit hindi kinuha ni Cadell ang pagkakataon. Minsan, kapag napalampas mo ang isang pagkakataon, hindi na ito babalik. Umiling-iling si Thomas ng konti. There is no way back for you now. Nang marinig ito ni Cadell, ang kanyang kutis ay ganap na namutla tulad ng isang puting papel. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga gangster ng Red Mist Front ay biglang sumakay sa kanyang motorsiklo at sumugod papunta kay Thomas mula sa likuran. Ano ang sinusubukan mong gawin? Papatayin kita, pretentious loser. Kahit na mamamatay tayo, gusto kong mamatay na magkakasama. Tatama na ang motor sa likuran ni Thomas habang umuungol ito ng malakas. Natakot si Emma hanggang sa puntong namumutla ang kanyang kutis dahil sa takot at napasigaw siya. Gayunpaman, wala sa 12 gintong zodiac kasama ang lahat ng mga mandirigma ang kinakabahan. Wala silang balak lumapit upang tumulong sapagkat may malinaw silang kaalaman. Kung may nangahas na sakta ng God of War, mayroon lamang isang kahihinatnan. Kamatayan. Hindi tumalikod si Thomas at inabot lang niya ang kanyang kamay sa likuran. Agad na hinawakan ng kanyang malawak na kamay ang gulong ng motorsiklo at pilit niyang pinahinto ang motorsiklo na sumugod. Hindi na nakagalaw ang gulong ng motorsiklo dahil hinawakan ito ni Thomas. Natigilan din ang nagmotorsiklo. Ginawa lang ba iyon ng isang tao? Gaano karaming lakas ang kailangan ng lalaking ito upang mapahinto ang motorsiklo at mapahinto pa niya ang paggalaw ng gulong? Halimaw. Halimaw ka. Kabanata 384. Biglang nilagay ni Thomas ng kaunting lakas ang kanyang mga daliri at naglabas ang gulong ng isang maingay na tunog habang nasa kamay niya ito. Kasunod nito, gumamit si Thomas ng kaunting lakas sa kanyang braso upang maiangat ang motorsiklo bago niya itapon ang lalaki at ang motorsiklo palabas sa konkretong sahig. Ang motorbike ay lumapag sa tuktok ng mga binti ng lalaki at ang kanyang mga binti ay agad na naging mahina. Ang mga miyembro ng Red Mist Front ay tumingin sa bawat isa at hindi sila makapaniwala na ang isang tao ay maaaring gumawa ng ganoong bagay. Ngunit nagawa ito ni Thomas. Mukha rin namang hindi nagtataka si Emma. Malakas kaya talaga ang kanyang asawa. Kung alam niya, hindi siya ganoong natakot.
Nang tumingin siya kay Thomas, hindi man lang nagbigay ng effort si Thomas at napakalakas niya na pinaramdam niya ang mga tao na parang sinasakal. Tinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Ayokong makita ulit ang pangkat ng mga tao na ito. Linisin mo sila. Si Scorpio mula sa 12 gintong zodiac ay kaagad na naglakad palabas. Bago siya gumawa ng anumang aksyon, lumabas si Taurus at pinigilan siya. He chuckled and said, "Kung gumawa ka ng anumang aksyon, mamamatay talaga ang pangkat ng mga tao na ito. Ngayon ay bagong taon, kaya hindi natin kailangang makakita ng anumang dugo, tama ba? Hayaan mo na lang akong gawin ito, okay?" Naging malamig ang ekspresyon ni Scorpio habang tumatahimik. Pumalik siya ng ilang hakbang at nagtago. Kinuyam ni Taurus ang mga kamao. Tumawa siya habang naglalakad papunta kay Cadel at sa barkada. Hindi pa siya nakipaglaban sa iba pa mula nang umalis siya sa kanlurang baybayin. Naaalala ni Taurus ang mga araw na iyon sa larangan ng digmaan. Paano niya pinakawalan ng isang ganitong pagkakataon na sa wakas ay nakuha niya ito ngayon lang? Si Taurus ay halos 2 metro ang taas at mayroon siyang mga bisig na mas malawak kaysa sa mga baywang ng karamihan sa mga tao. Nang lumakad siya, nawala ang pag-asa ni Cadel. Ang nasabing isang higante ay hindi lamang may isang malakas na katawan ngunit may mahusay na diskarte sa labanan. Paano matatalo ng isang gangster na tulad niya, si Taurus? Bago na pagtanto ni Cadel kung ano ang nangyari, si Taurus ay mabilis na sumugod sa kanya at binigyan siya ng isang malakas na suntok sa tiyan. Ang pakiramdam ay parang binangga ng isang van. Ang sakit sobra. 2 beses na umikot sa hangin si Cadel bago siya mahulog ng husto sa gilid ng isang bulaklak. Isang suntok lamang ang nagawa niyang may kapansanan. Ang nasabing puwersa ay nakakasindak. Sa lahat ng 12 gintong zodiac, si Taurus ay ganap na nangunguna sa mga tuntunin ng lakas. Ang kanyang hindi kapanipaniwala na lakas ay napakalakas na ito ay nagpadala sa mga tao sa kawalan ng pag-asa. Pinayagan siya ng kanyang puwersa na talunin ang 10 tao ng mag-isa. Si Taurus ay kumaway ng malakas sa kanyang mga kamao at patuloy siyang naghahatid ng sunod-sunod na suntok. Halos 20 miyembro ng Red Mist Front ang binugbog at lumipad sila sa loob ng 10 segundo. Nakahiga silang lahat sa sahig. Ang ilan sa kanila ay twitched, ang ilan ay nag-foam ang bibig, habang ang ilan ay direktang nahimatay. Ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay masyadong malaki. Iniwasan ni Taurus ang anumang nakamamatay na bahagi ng siya ay umatake. Kung hindi man, ang 20 taong iyon ay hindi lamang makaramdam ng sakit dahil ang isang suntok mula sa Taurus ay maaaring pumatay sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang bagong taon, at ito ay isang lipunan na may mga batas. Hindi ito ang battlefield sa kanlurang baybayin. Susubukan ni Taurus na huwag pumatay ng mga tao dahil sa kinakailangan ito ng sitwasyon. Si Taurus ay tila parang walang ingat, ngunit siya ay talagang level-headed naman. Matapos niyang bugbugin ang mga ito, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa baywang at tumingin sa paligid. Tumanggaw siya sa kasiyahan. "Boss, okay lang ba ito?" Tinitigan ni Thomas ang mga tao sa sahig at walang pakialam na sinabi, "Ang natitira ay maaaring umalis na ngayon. Taurus, manatili ka rito at bantayan sila. Kunin ang mga ito upang linisin ang spray na pintura at ibalik ang part sa orihinal nitong estado. Kung may nakikita akong bahagi ng part na nawasak sa susunod na darating ako, Taurus, tulungan mo akong magturo sa kanila ng aralin." Nang marinig ito ng mga gangster ng Red Mist Front, nakadama sila ng labis na pagkadismaya. Ang mga nakakagalaw pa ay kaagad na bumangon at nagsimulang maglinis. Hindi man lang nila pinangahas na pabayaan ang kanyang mga tagubilin. Ito ay masyadong nakakatakot. Kapag napalo sila, ang kalahati ng kanilang buhay ay mawawala. Gusto pa ba nilang bugbugin sila ulit? Hindi sila maaaring manatiling buhay. Nang makita ni Emma ang mga taong iyon na nanginginig sa takot, tumawa siya. Ang pangkat ng mga tao na ito ay medyo mabangis kanina, ngunit mukhang nakakatawa na sila ngayon. Nang marinig ni Thomas ang tawa ni Emma, nag-flutter ang kanyang puso. Tumalikod siya at tumingin kay Emma. Napatitig siya sa napakagandang ngiti nito. Kabanata 385. "Ano ang tinitingin-tingin mo dyan?" tanong ni Emma. May nais sabihin si Thomas, ngunit naramdaman niya na ang lahat ng nais niyang sabihin ay wala ng silbi. Kaya, lumapit siya at hinalikan ng makinis na pisngi ni Emma ng makapal niyang labi. Sa isang iglap, isang rosas na kulay ang pumuno sa kanyang makinis na pisngi. Namula ang mukha ni Emma. Hinalikan siya nito sa harap ng maraming tao.
Hindi siya pinayagan ng kanyang pagkamahiyain kaya't ang puso niya ay patuloy na tumibok ng mabilis. Ang kulit mo. Sa kanyang rosas na kamao, sinuntok ni Emma si Thomas malapit sa kanyang puso bago siya tumayo at tumakbo palayo. Tigaw ni Taurus, "Boss, habulin mo siya." Napatingin si Thomas kay Taurus, kinakatakutan siya kaya mabilis siyang tumigil sa pagsasalita. Gayunpaman, maingat na iniisip ito ni Thomas at nalaman na si Taurus ay tama. Kaya't, mabilis na tumayo si Thomas at hinabol si Emma. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, 2 numero ang sunod-sunod na tumakbo. Tumatakbo sila sa kalsada sa tabi ng ilog na sumasalamin ng liwanag ng buwan. Humawak ang lalaki sa binibini at hinawakan siya. Gamit ang ilaw ng buwan bilang kanilang saksi, sila ay may pag-ibig na yamakap. "Emma, ano ang gusto mong sabihin muli? Hindi ko nasabi sa iyo ito. Maligayang bagong taon." Umikot ang sulok ng mga labi ni Emma at nag-flash siya ng isang maliwanag, masayang ngiti. Pagkatapos ay isinandal niya ang kanyang ulo sa kanya. "Maligayang bagong taon din sa iyo." Bagong taon, bagong eksena. Sa sumunod na panahon, ang entertainment sa sining ng kultura sa Southland District ay nagbago ng husto. Ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ng Scott ay nakakita ng isang nakatutuwang pagtaas mula sa halaga nito. Ito ay halos 80 beses na higit pa sa orihinal na halaga nito sa simula. Bukod dito, ang kalakaran nito ay tataas pa rin at wala itong mga plano na tumigil tulad ng isang rocket na inilunsad. Habang tumatawa ang isang tao, umiiyak ang isa pa. Sa oras na ito, ang umiyak na partido ay ang Hegemony Entertainment. Ang konsyerto ng bagong taon na inayos nila sa kanilang mga pondo ay naging isang kumpletong failure. Hindi nila pinalawak ang kanilang impluwensya, sa halip ay naging isang biro ito. Tingnan ang pagmamanipula, pagsink ng labi, pagnanakaw, at pamamalahi. Iba't ibang mga negatibong balita ang patuloy na lumalabas, at halos masira nila ang Hegemony Entertainment. Kahit na humingi sila agad ng paumanhin at ipinagbawal ang babaeng artista, si Flora Fiore, ito ay lubos na walang kapakinabangan. Ang tagapakinig ay nagkaroon ng napakasamang impresyon sa kanila at napakahirap na para baligtarin ang sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang shares ng Hegemony Entertainment ay bumagsak at 2 lamang sa lahat ng mga orihinal na shares nito ang natitira. Maraming dosenang bilyong dolyar ang nawala sa ilang araw lamang. Napakalaking epekto nito ang ginawa nito kay Donald, ang CEO ng Hegemony Entertainment na lubos na hindi mapigil ang kanyang ulo sa kakaisip. Una siyang nag-set up ng isang serye ng mga plano. Nais niyang sirain ang host at bawiin ang kanyang sponsor, ngunit wala siyang nakamit sa huli. Sa halip, siya ay natalo ng plano ni Thomas. Ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ng Scott ay hindi bumagsak. Sa halip, pinasikat nila si Daniel sa kabila ng pagpapalit ng host sa huling minuto. Ngayon, si Daniel ay naging isa sa mga nangungunang host, at siya ay sobrang sikat. Nakamit niya ang lahat ng katanyagan at kasikatan. Matapos ang God of Knives at si Gemma ay patuloy na na-promote, si Daniel ay naging pangatlong haligi ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ginawa itong kainggit-inggit sa ibang mga kumpanya ng entertainment sa kultura. Sa parehong oras, mas mahusay na mga bagong dating ay napunta upang sumali sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Nagmamayari sila ng mataas na kasikatan, kumita ng mas maraming pera, pinasikat ang kanilang mga kilalang tao, at tinatanggap ang mas maraming mga bagong dating na artista na may mahusay na kalidad. Mula sa mga natitirang mga datihan, nagawa nilang gumawa ng pagsikat at patuloy na palawakin ang kanilang impluwensya. Masasabing ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott ay patungo sa positibong circulated na pag-unlad. Pinakamahalaga, ang value ng market ng Remembrance Cultural Arts Entertainment ng Scott ay nalampasan na ang Hegemony Entertainment. Sa direktang labanan na ito, ang alalahanin ni Scott ay natalo ang Hegemony at naging nangungunang kumpanya ng entertainment sa sining sa kultura sa Southland District. Ang Scott's Remembrance ay kilalang kilala ng mga tao. Kabanata 386. Sa sentro ng lungsod ng Southland District, ang Skyworld Enterprise, tanggapan ng chairman. Hawak ni Conley ang isang sigarilyo gamit ang isang kamay at nakakross ang kanyang mga legs habang nakaupo siya sa kanyang upuan. Patuloy siyang naninigarilyo sa galit at ang bawat pagpabuga niya ng usok ay tinatanggal ang kadiliman sa kanyang puso. Isa pang tao ang nakatayo sa harap ni Conley na nakayuko ang ulo. Ito ay walang iba kundi si Donald mula sa Hegemony Entertainment.
Si Alex Weston, ang may matalinong pag-iisip, ay nakaupo sa tabi niya. Ang kabiguan ng kamakailang konsyerto ng bisperas ng bagong taon ay lubos na ikinapahiya ni Donald. Alam niya na nawala ang kanyang lugar sa puso ni Conley at siya ang may kasalanan sa oras na ito. Ang kanyang inaasahan lamang sa puntong ito ay hindi maging napakalupit ni Conley mula nang magtrabaho siya roon sa maraming taon. Dagdag pa, nagambag pa rin naman siya. Ngunit, si Conley ay hindi mabait na tao. Tinitigan niya si Donald at ninisyon, "Hoy, ano ang ipinangako mo sa akin noon? Tinabi mo na hanggat bibigyan kita ng isa pang linggo, maaari mong sirain ng tuluyan ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Pero ngayon, haha, ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ng Scott ay hindi nawasak. Sa halip, ang halaga sa merkado nito ay nadagdagan pa like crazy. Kasabay nito, ang halaga ng Hegemony Entertainment ay bumagsak ng sobra-sobra at kasalukuyan kaming nasa pangalawang pwesto sa Southland District. Donald Cedar, hindi ba perpekto ang iyong plano? Ipaliwanag mo nga sa akin, ano talaga ang nangyari? Nakaharap sa pagpuna, walang masabi si Donald. Ano pa ang masasabi pa niya? Kung sa bagay, masasabi lang niya na kasing galing niya si Thomas. Dati, laging nagdududa si Donald. Sa pagkakataong ito, ganap na siyang natalo ni Thomas. Ang pamamaraan at karunungan ng lalaking iyon ay nalampasan ang saklaw na kaya niya. Sa huli, nagbitiw si Donald. Ginoong Hudson, ayoko ring magsabi ng kung ano-ano pa. Sa pagkakataong ito, lubos na ako ay kumbinsido sa aking pagkabigo. Si Thomas ay mas malakas kaysa sa akin. Hindi ako mas mahusay kaysa sa kanya, kaya handa akong tanggapin ang aking parusa. Samantala, medyo nagulat si Conley. Kung ang isang mayabang na tao tulad ni Donald ay kumbinsido, si Thomas Mayo na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Dahil nangyari na ang mga bagay, walang silbi para sa kanya na ipagpatuloy ang pag-scold kay Donald. Tinaway ni Conley ang kamay niya. Kalimutan mo na. Dahil napagtanto mong hindi ka mas mahusay kaysa sa kanya, hindi mo na kailangang magpatuloy na hawakan ang posisyon ng CEO. Umalis ka na at ibalot ang iyong mga gamit. Mag-resign ka mula sa kumpanya. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa Hegemony Entertainment at Skyworld Enterprise. Ginoong Hudson. Nagtrabaho si Donald. Naisip niya na aalisin lamang ni Conley ang posisyon niya kahit papaano, ngunit hindi niya inaasahan na si Conley ay walang puso na hiniling sa kanya na mawala. Hindi man siya pinayagan na magtrabaho sa Skyworld Enterprise. Malamig na ngumuso si Conley. Isinasalang-alang ko ang sarili ko sa paghingi lang sa iyo na mawala ka. Ano ang iyong ginawa sa Hegemony Entertainment? Naging magalang ako na hindi kita pinapatay. Lumayo ka rito ngayon, huwag mong madungisan ang aking mga mata. Noong binigkas ni Conley ang mga salitang iyon, ano pa ang masasabi pa ni Donald? Bamantong hininga siya, tumalikod, at umalis. Elsang konsyerto ng bisperas ng bagong taon ang nagpabagsak sa Hegemony Entertainment at tinalo si Donald. Kailangan nilang kilalanin ang kakayahan ni Thomas. Nababaliw na siya sa walang kabuluhan. Matapos magsigarilyo, nagsindi pa si Conley ng isa pa. Sunod-sunod ang kanyang pagyosi, ang buong opisina ay puno ng amoy ng sigarilyo, at siya ay sobrang galit pa rin sa mga nangyaring iyon. Sa totoo lang, kung pati si Donald ay hindi kayang hawakan si Thomas, sino pa ang makakaya rito? Napagnilayan niya sandali, ngunit hindi pa rin siya makabuo ng angkop na kandidato. Tumingin siya kay Calex at tinanong, "Calex, huwag ka lang umupo dyan. Tulungan akong mag-isip ng ilang mga ideya. Paano natin hahawakan si Thomas? Sino ang dapat kong ipadala upang hawakan si Thomas?" Mapait na tumawa si Calex bago umiling at sinabi, "Mr. Hudson, huwag mo akong sisihin in rain ng on your parade ha. Walang sino man sa Skyworld Enterprise ang maaaring makalaban ni Thomas Mayo. Ha? Sa totoo lang, nahihiya din ako." Matapos ang labis na pakikipagkompetensya, naniniwala akong maaari mo ring sabihin na ang mga plano ni Donald at ang mga plano na ginawa ko dati ay talagang perpekto. Gayunpaman, palaging pinamamahalaang madali ni Thomas ang isang solusyon dito. Hindi pa siya nagdusa ng anumang pagtalo, sa halip, siya ay nagiging mas malakas. Dagdag pa, pinahirapan niya tayo ng sobra. Kabanata 387. Tumigil sandali si Calex bago siya nagpatuloy na sabihin. So ibig sabihin, pagkatapos kong pagnilayan ito, ang buong Skyworld Enterprise ay walang kahit na sino man na maaaring makalaban natin bukod kay Thomas.
Bukod dito, nararamdaman ko na talagang may kakayahan si Thomas na tuluyang patayin tayo, ngunit ayaw niyang gawin iyon. Sa halip, nais niyang maglaan ng kanyang oras upang dahan-dahang paglaruan tayo. Ano? Natigilan si Conley. Niloloko mo ba ako? Mapait na ngumiti si Calex at sinabi, ang kaisipang ito ay nakakatawa, ngunit masasabi ko sa iyo na totoo ito. Ito ay tulad ng isang pusa na humabol sa isang daga. Ang pusa ay hindi nais na kumain ng daga, ngunit ang pusa ay nais na paglaruan ang daga. Gustong-gusto ni Thomas na makaramdam kami ng pagnanasang tumakas, ngunit napagtanto ko na naloko tayo at wala tayong magagawa sa huli. Talagang dapat sabihin na si Calex ang may pinakamatalinong isip sa Skyworld Enterprise. Ang hulaan niya talaga ang inaasahan ni Thomas na makita. Inampis ni Conley ng malakas ang mesa. Maloloko ba talaga tayo at manipulahin niya? Papretuhan niya na lang ba tayo kung paano niya gusto? Mukhang uso yan ngayon. Natahimik ang silid at hindi alam ng dalawa kung ano ang sasabihin. Ang walang magawang pakiramdam na nais na makatakas ngunit hindi makatakas. Ito ang pakiramdam na palaging nais ni Thomas na maranasan nila. Sa huli, sumingit si Calex ng isang malungkot na ngiti habang umiling. Sa totoo lang, may isang tao ay may kakayahang makitungo kay Thomas at siya ay nasa tabi namin. Oh, sino ito? Tanong agad ni Conley. Napatingin si Calex kay Conley at nagsalita sa isang makabuluhang pamamaraan. Sa totoo lang, Ginoong Hudson, alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Ibig mong sabihin, siya. Nagbago ang ekspresyon ni Conley. Totoo nga na ang lalaking iyon ay tunay na may kakayahang harapin si Thomas. Ang lalaking iyon ay hindi pa natalo noon. Mula sa pananaw ni Conley, ang taong iyon ay itinuturing na hindi kapanipaniwala. Ngunit, umiling si Conley. Imposible. Hindi ako pupunta sa kanya. Sumuko ka na sa ideyang yan. Mamantong hininga si Calex. Alam kong sasabihin mo yon. Ngunit, sa ngayon, naniniwala akong walang iba maliban sa kanya ang pwedeng makalaban kay Thomas, Ginoong Hudson. Medyo seryoso ang kapaligiran. Si Conley ay may isang komplikadong mga tanong sa pag-iisip niya, at sa huli, wala siyang magawa na sinabi, ngunit kahit napuntahan ko siya, hindi niya rin ako tutulungan. Sumilay si Calex ng ngiti. Hindi natin iyon kailangan. Kung sa bagay, pareho kayong may dugo mula sa iisang pamilya. Ginoong Hudson, mayroon kang ang ilang mga hindi pagkakaintindihan sa kanya. Ngunit pagkatapos ng lahat ay nasabi at tapos na, siya pa rin ang iyong nakababatang kapatid, ang iyong kapatid na biological. Kapag nakita niya na ang kanyang kapatid ay papatayin ng iba, hindi niya hahayaan ito kahit gaano kalaki ang sama ng loob niya. Siguradong tutulungan ka niya. Pamilya iyan. Nakasimangot si Conley, ngunit natigilan siya. Nakalimutan din niya ang sigarilyo sa kanyang bibig. Ang lalaking iyon. Hahanapin ba talaga niya ang lalaking iyon? Mabuti. Sa puntong ito, wala siyang ibang mga pamamaraan bukod sa paghahanap sa lalaki. Walang magawa na tumayo si Conley at naglakad papunta sa pasukan ng opisina. Napatingin si Calex sa likuran ni Conley nang umalis siya at ngumiti siya ng mapait habang umiling. Kung babalik siya, ang title ng pinakamatalinong isip ay ipapasa sa kanya. Kabanata 388. Umagang-umaga, ang punong opisyal na namamahala sa tanggapan ng Southland District. Umupo si Thomas sa kanyang upuan na may malungkot na ekspresyon, habang si Angus, ang kapitan ng pulutong ng pulisya, ay nakatayo sa harap niya. Nang bumalik si Thomas mula sa Milan, siya at si Susan ay napalibutan ng isang pangkat ng mga gangsters na nagbebenta ng mga organo ng tao. Ang isa sa kanila ay ang tao na tinawag na Dr. Dawson. Ipinakulong na ni Angus ang lalaking iyon at pagkatapos ng isang masusing pagsisiyasat, nabuo ang isang paunang outcome. Inilagay ni Angus sa talahanayan ang ulat ng pagsisiyasat. Pagkatapos, binasa ito ni Thomas habang nakikinig siya sa oral na report ni Angus. Sir, ang tunay na pangalan ni Dr. Dawson ay Edward Dawson. Ayon sa aming pagsisiyasat, siya ang pangalawang anak ni Brad Dawson, ang chairman ng Southland District's Medical Company, at ang nakababatang kapatid na lalaki ni Merritt Dawson. Sumali siya sa samahan na under the table at nasangkot sa iligal na gawain. Pangunahin siyang kasangkot sa mga activity na nagbebenta ng mga organo ng tao at prostitution. Ang pinakalayunin ni Edward Dawson sa samahan ay upang putulan ang mga mahahalagang tao at alisin ang mga panloob na organs tulad ng puso, atay, baga, tiyan, at bato mula sa kanilang mga katawan.
Pagkatapos, ipinagbibili niya ang mga ito sa isang mataas na presyo sa pamamagitan ng negosyante sa underground. Tumango si Thomas. Talagang katulad ito ng hula niya. Natapos na niyang basahin ang lahat ng impormasyon ngunit napagtanto na si Edward lamang ang nabanggit sa lahat ng mga aktibidad. Ang pamilya Dawson ay hindi man nabanggit. Bakit? Wala bang kinalaman ng mga bagay na ito sa Dawson Medical Company ng pamilya Dawson? Tapat na sinagot ni Angus, batay sa kinalabasan ng aming kasalukuyang pagsisiyasat, tanging si Edward Dawson lamang ang sumali sa samahan ng underground. Ang ibang mga miyembro ng pamilya ay walang kinalaman dito. Walang direktang ebidensya na naglalantad sa iba pang mga miyembro ng pamilya Dawson na kasangkot sila. Hindi ako naglakas loob at gumawa lamang ako ng mga hula base sa maingat na pagsasaalang-alang, kaya hindi ko binanggit ang iba pang mga bagay ng pamilya Dawson sa ulat. Sumimangot si Thomas. Walang kinalaman sa pamilya Dawson. Ang lahat ba ay nagawa lamang ni Edward Dawson? Bakit parang peke ito? Malinis ba ang pamilya Dawson o nagkaroon ba ng paglilinis habang ang resulta ay talagang nagpapakita na ang kanilang pakikilahok ay mahirap subaybayan? Pagkatapos ay iniutos ni Thomas, ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Dapat mong siyasatin kung mayroong anumang problema sa pamilya Dawson. Sige. Bukod doon, Angus, huwag hayaang mapansin ng mga miyembro ng pamilya Dawson na inimbestigahan mo sila. Naiintindihan ko po. Maaari ka nang umalis. Tumalikod si Angus at umalis sa opisina upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa ugnayan sa pagitan ng samahan sa underground at ng medical company ng pamilya Dawson. Sa kabila, ang medical company ng pamilya Dawson, isang maliit na malabo na gusali. Ang pinuno ng pamilya Dawson, si Brad Dawson ay malungkot na nakaupo sa isang upuan at ang kanyang panganay na si Merrick ay nakatayo sa harap niya. Mukha silang nalulumbay. Sinabi ni Merrick, "Tay, sinubukan ko ang aking makakaya." Sa oras na ito, talagang hindi madaling hawakan ang insidente na nangyari kay Edward. Siya ay nasa ilalim ng direktang pagsisiyasat mula sa punong opisyal na namamahala sa tanggapan. Walang silbi para sa sino man na sabihin ang isang bagay. Imposibleng mapiyansa siya. Wala man kaming pagkakataong makita at makausap siya. Siya ay binabantayan sa lahat ng oras. Patuloy na napabuntong hininga si Brad. Bakit sa palagay mo napakaseryoso ng oras na ito? Ang mga bagay na iyan ay nangyayari na dati, ngunit ang problema ay hindi kailanman naging ganito kalaki. Maaari kaming makapagpiyansa sa kanya pagkatapos gumastos ng kaunting pera. Bakit siya iniimbestigahan ng punong opisyal na namamahala sa tanggapan sa oras na ito? Mamantong hininga si Merrick at sinabi, talagang hindi ito madaling hawakan. Bukod pa dyan, dahil may nangyari sa panig ni Edward, ang aming bagong stock ay maho-hold ng ilang oras para pwede kaming makapag-lay low. Hindi kami makakakuha ng magagandang organ sa ngayon. Si Ginoong Barlow ay darating sa hapon. Nangako kaming gagawin ang operasyon para sa kanya, ngunit ano ang gagawin namin kung wala kaming organ para sa kanya? Si Ginoong Barlow ay napaka-noble. Kung ma-offend namin siya, magkakaroon ng problema ang ating pamilya. Kabanata 389. Patuloy na umiling si Brad. Hindi ba niya alam kung gaano kaseryoso ang kasalukuyang sitwasyon? Ngunit wala siyang solusyon. Si Edward Dawson ay naaresto at ang mapagkukunan para sa kanilang stock ay nawala. Bukod doon, espesyal ang pagkakakilanlan ni Edward. Bagaman wala silang eksaktong balita, hindi kinakailangang mag-isip ng malalim ni Brad upang malaman na lihim na tinitignan ng pulisya ang pamilya Dawson. Hindi sila pwedeng kumilos ng walang pag-iingat sa ngayon. Hindi sila makabili ng bagong stock. Sa sandaling gumawa sila ng anumang aksyon, arestuhin ng pulisya ang buong pamilya Dawson. Gayunpaman, si Ginoong Barlow ay darating sa hapon. Pero, wala silang kidney para sa kanya. Kung siya ay dumating, paano nila isasagawa ang operasyon? Kung mabaygo ang operasyon, tiyak na ma-offend nila si Ginoong Barlow. Hindi kakayanin ng pamilya Dawson ito. Matapos mag-isip sandali si Brad, bigla siyang tumawa at sinabing, marahil maaari nating maipasa ang init na ito na patas sa iba. Natigilan si Merrick. Kanino ba dapat natin ipasa ito? Natuwa si Brad. Kanino pa ba natin maipasa ito kundi sa klinika ng pamilyang Owen? Nang nabanggit ang pamilyang Owen, nakaramdam ng galit si Merrick. Naalala pa rin niya na mabait niyang binigyan ng konsulta ang ama ni Aderi sa huling pagkakataon. Ngunit, hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan at napahiya pa. Si Aderi ay isang freaking wench. Hindi naman siya maganda, di ba?
Bakit siya umasta ng mayabang? Tinanong ni Merrick, Tay, halika, paano natin itatapon sa kanya ang mainit na patatas na ito? Simple lang ito, kumpiyansa dong sinabi ni Brad. Pagdating ng oras, dapat magpakumbaba tayo. Maging tapat lang na wala kaming angkop na kidney para sa kapalit. Pagkatapos, ipapasa agad natin ang mainit na patatas sa pamilyang Owen. Maaari nating panatilihin ang papuri ng pamilyang Owen sa pamamagitan ng pagsasabi na sila ang mga dalubhasa sa aspetong ito at tiyak na magagamot nila si Ginoong Barlow sa sakit niya sa bato. Tumawa ng malakas si Merrick matapos niyang marinig ito. Tay, ang ideya mo ay hindi masama. Sa oras na iyon, ang pamilya Owen ay kailangang tretuhin siya kahit na hindi nila nais. Kung hindi nila siya magagamot o hindi magamot kahit may kakayahan sila, nangangahulugan ito na minamaliit nila si Mr. Barlow. Tumango si Brad. Ang pinakamahalaga, imposible para sa pamilyang Owen na magkaroon ng kidney para sa pamalit. Hindi nila siya magagamot. Sa kasong ito, magkakaroon sila ng problema kung gusto nila siyang gamutin o hindi. Magkakaroon sila ng isang problema at kamumuhian sila ni Ginoong Barlow. Haha! Gusto kong makita kung paano muling babangon ang pamilya Owen. Maingat na binabalak at dinisenyo ng taksil na ama at anak ang bawat script ng perpekto. Sa kasalukuyan, sa klinika ng pamilya Owen, si Aderi ay nagbibigay sa isang pasyente ng konsultasyon. Hindi niya alam na may darating sa kanya na sakuna. Nang halos tanghali na, naglakad si Thomas bitbit ang isang basket. Nagulat si Aderi nang sabihin niya, ano ang ginagawa rito ng isang bihirang panauhin. Thomas, matagal na mula nang andito ka sa klinika. Ano ang dahil na bigla kang pumunta dito? Inilapag ni Thomas ang basket. Naglakbay ako sa ibang bansa kanina, kaya't hindi ako makapunta upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kasanayang medikal. Ngayong bumalik ako, dinalhan ko kayo ni Ginoong Owen ng ilang mga souvenir. Dagdag pa, nais kong makumplito ang aking pag-aaral. Habang wala ako, habang tiningnan ko ng mas malalim ang mga kasanayan sa acupuncture, nakita kong mas komplikado at napakalaki ng nilalaman nito. Maraming mga bagay na hindi ko pinagkadalubhasaan kaya nais kong matuto mula sa iyo at kay Ginoong Owen. Tumango si Aderi. Okay, malulutas ko ang iyong mga problema pagkatapos ko rito sa ang aking pagkonsulta sa pasyente. Habang nagsasalita silang dalawa, ang tunog ng isang mahabang honk ay narinig. Ikinagulat ito ang lahat sa paligid ng klinika kaya't umalis na sila. Ang isang marangyang Ferrari ay tumigil sa pasukan. Bumukas ang pinto ng kotse at agad na bumaba ng kotse ang isang katulong. Hawak niya ang isang payong upang maprotektahan ang tao sa loob mula sa mainit na sikat ng araw. Kasunod, isang payetot at matandang lalaki na may kunot na mukha ang lumabas sa sasakyan. Siya si Ginoong Barlow. Kabanata 390. Kailangang lumapit si Aderi sa isang malaking bilang ng mga pasyente araw-araw, kaya't sinanay niya ang kanyang mga assessment skills. Bukod doon, ang pagmamasid at pagtatanong ay ang mga pangunahing kaalaman para sa isang diagnosis na kailangan ng doktor. Sa makatuwid, nang unang makita ni Aderi si Ginoong Barlow, alam niya na ang kanyang katayuan ay tiyak na marangal. Matapos niyang mapansin ang pagpunta ni na Brad at Merrick, nakumpirma ni Aderi na si Ginoong Barlow ay lubos na marangal. Kung hindi man, hindi niya papayagan si na Brad at Merrick ang maging attendants niya. Pumasok si Ginoong Barlow sa klinika at nang masulyapan niya si Aderi, dahan-dahan siyang lumakad. Ikaw ba si Dr. Owen? Tumayo si Aderi at magalang na sinabi, ako si Aderi Owen. Resident doctor ako sa klinika na ito. Sige. Tumango si Ginoong Barlow at umupo. Hindi maganda ang pakiramdam ko kamakailan, kaya nais kong hilingin sa iyo na bigyan ako ng konsulta, walang pakialam na sinabi niya. Sumimangot si Aderi. Nandoon siya para sa isang konsulta. Si Brad at Merrick, na nasa likod ni Ginoong Barlow, ay kasalukuyang nangungunang eksperto sa industriya ng parmasyutiko ng Southland District. Ang kanilang mga kasanayan sa medisina ay hindi mas mababa kay Aderi. Sa katunayan, mas bihasa pa sila kaysa kay Aderi. Bakit hindi nagpunta sa kanila si Ginoong Barlow at talagang bumiyahe pa sila dito para lang magpakonsulta kay Aderi? Habang inisip niya ito, naramdaman niyang may mali. Tinadya pa nga na sabihin ni Merrick na, Dr. Owen, kailangan mong ibigay ng maayos ang iyong konsulta. Si Ginoong Edith Barlow ay pangkalahatang ahente ng Ferrari sa Summerland. Siya ang namumuno sa lahat tungkol sa buong brand ng Ferrari sa bansa.
Tinadya niyang ilantad ang pagkakakilanlan ni Edith upang magdagdagan ng pressure kay Aderi. Lalong nag-alala si Aderi sa oras na ito, at direkta niyang sinabi, Mr. Barlow, mangyaring huwag mong ikagalit ang pagsasalita ko ng matapat. Si Ginoong Brad Dawson at Ginoong Merrick Dawson na nasa likuran mo ay ang mga dalubhasa sa industriya ng medikal. Ang kanilang mga kasanayan sa medisina ay mas mahusay kaysa sa akin. Bakit ka lumapit sa akin instead of coming to them? Tumawa si Brad. Dr. Owen, masyado kang mapagpakumbaba. Sino sa Southland District ang hindi nakakakilala sa babaeng Asclepius? Bukod rito, ang pamilya Dawson ay may kasanayan sa operasyon, habang ang pamilyang Owen ay dalubhasa sa panloob na paggamot. Si Ginoong Barlow ay may problema sa kanyang panloob na organ, kaya natural na ikaw ang pinakaangkop na doktor para gamutin siya. Ang mga papuri niya ay halos nagparamdam ng kayabangan kay Aderi. Gayunpaman, ang sinumang matino na tao ay maaaring makita na ito ay isang direktang paraan ng pagsaset up sa kanya. Habang parami ng parami ang puri, palalim rin ng palalim ang kanyang huhulugang bangin. Sinabi ni Edith, Dr. Owen, madaliin mo na ito. Hanggat maaari mong gamutin ang aking sakit, hindi kita pababayaan sa pagbabayad. Mapait na ngumiti si Aderi. Hindi ito tungkol sa pagbabayad. Ito ay isang bitag na sadyang itinakda ng pamilya Dawson para sa kanya. Kung madaling malunasan ang sakit, maiingatan nila ang pasyente sa kanilang sarili. Paano naging posible para sa kanila na maipasa ang ibang marangal na pasyente sa ibang tao? Bilang isang doktor, paano siya tatanggi na magbigay ng konsultasyon kung ang pasyente ay lumapit sa kanya? Bagaman alam niya na ito ay isang pagsasabuatan ng pamilya Dawson, ang kanyang etika sa medisina bilang isang doktor ay pinaupo pa rin siya at binigyan si Edith ng konsulta. Mangyaring ipakita sa akin ang iyong kanang kamay. Inilahad ni Edith ang kanang kamay. Pagkatapos, inilagay ni Aderi ang kanyang kamay sa kanyang palso at maingat itong pinakiramdaman. Pagkatapos, tiningnan niya ang kutis, kulay ng dila, at mga mata ni Edith bago siya nagtanong tungkol sa kanyang mga sintomas ng may pag-iingat. Sa madaling sabi, laging malamig ang pakiramdam ni Edith. Sa tuwing siya ay makaramdam ng lamig, sasakit ang kanyang bato. Higit sa lahat, takot siya sa lamig, kaya hindi siya pwedeng mailantad sa sikat ng araw. Kung nailantad siya sa sikat ng araw ng masyadong mahaba, ang kanyang balat ay magsisimulang maging itim na kulay. Magiging nakakatakot ang itsura niya. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kakatwang karamdaman si Aderi. Matapos ang isang masusing pagsusuri, ang tanging solusyon na maaaring maisip ni Aderi ay, Ginoong Barlow, ang iyong kasalukuyang karamdaman ay kakaiba. Natatakot ako na ang mga normal na pamamaraang medikal ay hindi sapat upang gamutin ka. Kung nais mong magamot, ang tanging solusyon ay upang putulin ang iyong necrotic kidney at palitan ito ng isang bagong perpektong naitugmang kidney. Kapalit ng bato. Talagang matatanggal iyon ang buong sakit.